Kabanata 71. Si Nicholas, na nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ay talagang pinugutan ng isang maikling punyal. Makikita na ang taong gumagamit ng punyal ay hindi lamang mabilis at tumpak kundi napakalakas din. Kung hindi nakikita ng sarili nilang mga mata, walang maniniwala na ito ay gawa ng isang maganda babae. Nagulat ang lahat, napahawak sa isa't isa. Ang mga mukha ng lahat ay namutla, at hindi sila makapagsalita ng mahabang panahon. Ang malalakas na lalaking ito, na mga kampa ni Homer, ay nakakita ng maraming malupit na eksena. Ngunit, ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng isang taong pinatay sa ganitong paraan. Bukod dito, ang taong namatay ay isang rich kid tulad ni Nicholas. Maging si Homer mismo ay natakot. Ang pamilya Wexler ay hindi isang nangungunang pamilya, ngunit ang kapangyarihan nito ay hindi dapat maliitin. Si Nicholas ay isa rin sa mga unang tagapagmana. Pero ngayon, pinatay na siya. Siguradong maghihiganti ang pamilya Wexler. Kahit na ang pamilya Curry ay hindi kailanman mangangahas na maging walang ingat. Sino si Alexander? Mayroon ba talaga siyang malakas na backup? Nagtataka si Homer nang biglang lumingon sa kanya si Alexander at nagtanong, "Gusto mo bang iligtas kita?" Biglang pinagpawisan si Homer, at patuloy siyang tumanggo. Kunin ang ulo ni Nicholas at ipadala ito sa kanyang tahanan. Pagkasabi nun ay binuhat ni Alexander si Julia at dirdiretsyong lumabas ng private lounge. Kinuha ni Diane ang dagger na tumutulo ang dugo at dahan-daw ang naglakad papunta kay Homer. Sa sobrang takot ni Homer ay namutla ang kanyang mukha. Sa isang sandali, nakalimutan niyang magbigay ng mga utos sa kanyang mga nasasakupan, nakatayo sa pwesto. Sa pagtingin sa isang mahiyain na si Homer, tumaas ang kilay ni Diane at bahagyang ngumiti. Pagkatapos ay hinayla niya pataas sa manggas ni Homer at pinunasan ang dugo sa punyal. Pagkalabas ni Diane sa private lounge, nanghina ang mga paa ni Homer, at naupo ito sa sofa sa likuran niya. Sa katunayan, si Homer ay hindi mahiyain. Kaya lang sobrang nakakatakot ang paraan ng pagkuha ni Diane sa buhay ng isang tao. Kung ngayon lang gusto ni Diane na patayin si Homer, natakot si Homer na hindi siya mapipigilan ng 200 nasasakupan. Siyempre, ang mas nakakatakot ay ang nakakatakot na si Diane ay magalang kay Alexander na nakasuot ng ordinaryong damit. Ito ay nagpakita na si Alexander ay dapat magkaroon ng isang malakas na background. Sa koridor sa labas ng Flora Lounge, maraming tao ang nagkukumpulan sa sandaling ito at pinag-uusapan ito. Ano ang nangyayari? Hindi ko alam. Parang may dumating na lalaki para manggulo at pinatumba lahat ng bodyguards. Sa labas ng pinto, gumagawa ng gulo. Ito ang teritoryo ni Homer. Sino ang may lakas ng loob na gawin iyon? Ang isang grupo ng mga tao ay hindi makapaghintay upang makita kung ano ang nangyayari. Kabilang sa kanila sina Ivan at Harry. Sa pag-back up sa kanya ni Judy, sa tingin ko si Alexander ay naging mas mayabang. Alam ng lahat na, maliban sa 4 na mahusay na pamilya, ang sinumang lumipat sa larangan ni Homer ay kailangang mawalan ng buhay. Sa pagkakataong ito, kahit si Judy ay hindi kayang protektahan si Alexander. Sina Ivan at Harry ay tuwang-tuwa kay Alexander. Kung gaano sila kahihiyan sa grand ceremony at palabas sa alahas, kung gaano nila kinasusuklaman si Alexander. Ang dahilan kung bakit sila nagtipon dito ay upang makita sa kanilang sarili kung gaano kahabag-habag si Alexander. May lalabas. Biglang sumigaw ang isang babaeng malapit sa pinto. Nagmamadaling umabant ng ilang hakbang sina Ivan at Harry at tumingin sa entrance ng private lounge. Sa sumunod na segundo, mukhang hindi makapaniwala si Ivan. Paano kasi sila ang lumalabas? Si Alexander ay karga-karga si Julia sa kanyang mga bisig at naglalakad patungo sa ganitong paraan ng maluwag at komportable. Sa likod niya ay si Diane na may pagkaseryoso sa mukha. Kabanata 72. Matapos ang ilang maingat na pagsusuri, bukod pa sa mahimbing na pagtulog ni Julia, nakakagulat na buo sina Alexander at Diane. Paano ito posible? Dinala ni Alexander ang isang babae para gumawa ng eksena sa Flora Lounge, na katumbas ng pagpapahiya kay Homer.
Ngunit iniligtas sila ni Homer. Napakamot ng ulo si Ivan, ayaw tanggapin ang katotohanan. Anong nangyayari dyan? Tinitigan ni Harry ang likod ni Alexander at nagtanong ng may pagbibitiw. Hindi na nag-abalang sumagot si Alexander sa kanila at dirdiretsong naglakad sa crowd. Bumaba siya sa kanyang sasakyan at mabilis na umalis sa Crown Club. Pinaandar ang jeep hanggang sa bahay ni Yulia bago siya binigyan ni Alexander ng 2 magiliw na siko. Hindi, huwag kang lalapit. Biglang nagising si Yulia, tinulak ang braso ni Alexander, saka iniwas ang kamay at sinampal si Alexander. Mahirap. Yulia, huwag kang matakot. Ako ito. Mahinang wika ni Alexander. Alam niyang sumusobra na si Yulia dahil sa trauma kaya hindi siya nagalit. Nang makita ang matuwid na si Alexander, sa wakas ay gamaan ang loob ni Yulia. Bigla siyang yamakap kay Alexander at umiyak. Marahang hinaplos ni Alexander ang likod niya at bamulong, ayos lang. Tapos na ngayon. Ang taong iyon ay hindi na muling lilito sa harap mo. Lalong lumakas ang iyak ni Yulia, parang gusto niyang ilabas lahat ng hinaing na dinanas niya kaya. Maraming taon. Si Alexander ay hindi nagmamadaling aliwin siya at hayaan siyang umiyak. Hanggang sa naramdaman niyang basa na ang damit sa kanyang dibdib, malumanay niyang sinabi, "Sige, hindi ka na maiyak, baka mamaga ang mata mo." Kung ganoon, hindi ko maipaliwanag kay Micah. Sa pagbanggit kay Micah, nagmamadaling inangat ni Yulia ang kanyang ulo, gumuhit ng 2 pirasong napkin at pinunasan ang kanyang mga luha. Alexander, buti na lang dumating ka sa tamang oras. Salamat sa pagligtas sa akin. Matapos kumalma ay nagsalita si Yulia. Umiling si Alexander at sinabing, "Yulia, hindi mo kailangang magpasalamat sa akin." Yulia asked apologetically, "Ngayon lang, nasample kita. Masakit ba?" Umiling muli si Alexander at sinabing, "Hindi naman masakit. At isang sampal sa mukha ang dapat kong natanggap." Natigilan si Yulia at nagtanong, "Anong sabi mo? Bakit kailangan mong magdusa?" Bumilis ang tibok ng puso ni Alexander. Pagkatapos ay sinabi niya ng may pait, ibig sabihin, "Hindi kita inalagaan, at muntik ka ng maharas. Kaya deserve ko ang sampal mo. Paano kita masisisi dito? Ako ang tumawag sa iyo at nagsabing mag-o-overtime ako. Hindi ko naisip. Well, wag na nating pag-usapan yan." Nandito pa rin si Micah sa bahay naghihintay ng hapunan namin. Siguradong nagugutom si Micah. Putol ni Alexander kay Yulia. "Sige, uwi na tayo." Inayos ni Yulia ang kanyang damit at saka umakyat kasama si Alexander. Sa loob ng isang villa sa isang sulok ng Cloudtopia. Si Theo, ang pinakamataas na miyembro ng pamilya Wexler, ay nakaupo sa pangunahing upuan sa sala, na may mataimtim na tingin. Ang ibang miyembro ng pamilya Wexler, na nakapalibot sa kanya, ay nakaupo sa 2 hanay. May 3 pamilya din na nakatayo sa gitna ng sala, walang iba kundi ang mga kaklase ni Micah, ang pamilya ni Dwayne. Nakaramdam ng galit ang ama ni Dwayne na si Christopher. Si Julia, na tinakpan ang kanyang bali ng hinlalaki, ay nagreklamo kay Theo, "Kai, kami ni Dwayne ay nabuli, at kailangan mong tulungan kaming maghiganti." Kabanata 73. Bata pa si Dwayne. Nagkaroon lang siya ng konting conflict sa classmate niya. Ngunit, ilang beses siyang sinampal ng bastos na iyon. "Nabanggit ko lang ang pamilya Wexler, at nabali niya ang isang daliri ko." Hindi lang niya nirerespeto ang pamilya Wexler, kundi sinadya pa niya kaming i-provoke. Ang gayong tao ay talagang hindi maaaring manatiling buhay. Bago pa man makapagsalita si Theo, hindi na nakita ni Christopher at galit na sinabing, "Dad, that bastard dared to do this to my wife and child. Papatayin ko siya." With that, tumalikod na si Christopher at hahanapin na sana si Alexander nang biglang sumambat ni Theo. "Huwag impulsive. Kai, binubuli ng bastos na iyon ng pamilya Wexler. Talagang hindi ko siya kayang iligtas." Sabi ni Christopher sabay kuyom ng kamao. Hindi siya sinagot ni Theo bagkus ay ibinaling niya ang atensyon sa kanyang Julia at nagtanong, "Kilala mo ba kung sino ang lalaking iyon?" "Ordinaryong tao lang siya. Sugar daddy namin siya ni Yulia."
Kung talagang malakas ang background niya, gugustuhin ba niyang makipag-date kay Julia, ang asong iyon? Ang laging maingat na si Theo ay nag-isip sandali at naramdaman din na may punto si Julia. Tumango si Theo, parang sumasang-ayon sa ideya na dapat umarkila si Christopher ng taong pumatay kay Alexander. Pagkatapos ng lahat, hindi ito ang unang pagkakataon na ang pamilya Wexler ay pumatay ng isang tao na walang malakas na background. Gayunpaman, hindi pa man nakakapagbigay ng anumang tagubilin si Theo, tumunog ang doorbell. Maya-maya pa ay may narinig akong boses mula sa labas. Nandito ba ang head ng The Wexler family, si Theo Wexler? Gusto mong makita ni Homer? Homer. Natigilan ang mga tao sa sala. Si Homer ay hindi lamang isang kilalang figure sa kulay abong lugar ng Cloudtopia ngunit mayroon ding suporta ng pamilya Curray, isa sa 4 na mahusay na pamilya. Sa Cloudtopia, nagkaroon ng personal na koneksyon si Homer sa mga gang at pulis. Maging ang pamilya Wexler ay hindi nang ahas na saktan siya. Pero bakit darating si Homer ngayon? Nang matigilan ang mga tao, malakas na sinabi ni Homer sa labas ng pinto, "Naparito ako sa Wexler family sa pamamagitan ng utos ni Mr. Thomas na nagpakita ng mahalagang regalo. Siguraduhin buksan ang pinto para maipakita ko ito ng personal." Ginoong Tomas. Natigilan din si Theo. Hindi ba ito ang lalaking bumugbog sa kanyang mahal na apo at nabali ang daliri ng kanyang manugang? At ngayon, may regalo si Alexander para kay Theo. Alam kaya ni Alexander na siya ay nakagawa ng isang malaking pagkakamali, kaya nag-alok siya ng regalo at hiniling kay Homer na makipagkasundo. "Christopher, buksan mo ang pinto." Nagmamadaling ikan-away ni Theo ang kamay kay Christopher. Hindi nagtagal, pumasok si Homer na may hawak na malaking kahon. Kinumpirma ni Theo ang hula sa kanyang puso. Kasabay nito, sinabi niya kay Homer, "Pinaparon ka ba niya para humingi ng awa?" Nang hindi na hinintay ang sagot ni Homer, napangisi si Julia. Ngayon, alam na hindi niya dapat guluhin ang pamilya Wexler, ha? Sinaktan niya ang mga miyembro ng pamilya Wexler. Hindi na siya mapapatawad kahit magpadala pa siya ng regalo sa atin. Tama iyan. Hindi tayo makumbinsi ng mga ordinaryong bagay, maliban kung naglalaman ang kahon na ito ng kanilang bihira. Kayamanan. Tumango si Christopher. Ngumuso si Homer. Ang pamilya Wexler ay may mayaman na imahinasyon. Sinabi ba ni Homer na gusto ni Alexander na humingi ng tawad sa kanila? Ang salitang, regalo, ay walang ibig sabihin. Mababaw lang isipin na ang pagpapadala ng regalo ay pagwawasto. Tungkol naman sa pagkakakilanlan ni Alexander, hindi sigurado si Homer at hindi naglakas loob na mag-isip-isip. Inaasahan lamang ni Homer na matatapos niya ang kanyang misyon at mailigtas ang sarili sa lalong madaling panahon. Kaya, sa sandaling ito, wala siyang oras na makipagkulitan sa pamilya Wexler habang binuksan niya ito. Kahon. Ito ang reg-along hiniling sa akin ni Mr. Thomas na ipinapasa ko sa iyo. Tingnan mo. Ano ang pambihirang kayamanan na maaaring maging karapat-dapat sa isang taong tulad mo na personal na ipadala? Mapang-asar na sabi ni Julia at saka lumapit kay Homer ng 2 hakbang. Iniunat niya ang kanyang leeg. Kabanata 74. Gayunpaman, nang makita niya ang itim na bagay sa kahon, tumili siya. Ah! Christopher, ulo ng tao. Isang dagwang ulo ng tao. Mapatla ang mukha ni Julia, at halos himatayan siya. Nagulat si Christopher at nagmamadaling lumapit. Nang sumunod na sandali, namutla ang kanyang mukha, at umatras siya ng 3 hakbang. Si Nicholas pala. Ito ay ang ulo ni Nicholas. Ano? Nagbago ang ekspresyon ng lahat ng tao. Ang kahon ay naglalaman, nakakagulat, ang pangalawang anak ng pamilya Wexler, ang ulo ni Nicholas. Laking gulat din ni Theo na nasa main seat kaya napabangon siya kaagad. Ang reg-along ipinadala ni Alexander ay ang ulo ni Nicholas. Anong provocation? Alexander, pinugutan mo ng ulo ang anak ko at naglakas loob pa ring ipadala ito sa aking pintuan. Ang yabang mo lang. Sa sobrang galit ni Theo ay tumalsik siya ng dugo.
Hindi lamang nawala ng pinakamamahal na anak ang pamilya Wexler, ngunit na-provoke din sila sa unang pagkakataon. Ibinaba ni Homer ang kahoy na kahon sa kanyang kamay at sinabing, "Natapos na ang misyon ko, kaya aalis na ako." Pagkaalis ni Homer, sinabi ni Christopher, "Dad, masyadong mayabang ang lalaking iyon kaya kailangan nating humanap agad ng makakaalis sa kanya." Sa teorya, dahil sa paboritismo ni Theo kay Nicholas, maraming hinaing si Christopher laban sa kanyang nakababatang kapatid. Pero si Alexander, hindi lang sinaktan sina Julia at Dwayne, kundi pinugutan din niya ng ulo si Nicholas. Bilang panganay na anak ng pamilya Wexler, hindi kinaya ni Christopher ang gayong kahihiyan. Kung hindi siya naghiganti, paano mapapanatili ng pamilya Wexler ang katayuan nito sa Cloudtopia sa hinaharap? Sinabi ko na sa iyo na huwag maging impulsive. Bakit hindi mo ako kayang pakinggan? Biglang at masakit na kinurot ni Theo. Tatay, bakit mo sinasabing kumalma ako? Galit na tanong ni Christopher. Dahan-daang umupo si Theo, huminga ng malalim at sinabing, "Ngayon lang kita tinanong kung malakas ang background ng lalaking iyon. Pero sabi mo hindi. Tingnan kung ano ang mangyayari ngayon." Ang taong makakapag-utos kay Homer ay hindi isang ordinaryong tao. Mas durog ang puso ko kaysa sa iyo pagkatapos patayin si Nicholas. Pero kung gusto mong maghayganti siya, dapat mong alamin kung saan nanggaling ang lalaking iyon para masigurong walang mawawala. Huwag kang mag-alala. Kahit na kailangan kong gamitin ang sakripisyo sa pamilya Wexler, kailangan kong patayin ang taong iyon. Naglabas si Theo ng layuning pumatay. Umuwi si Julia at gamaan ang pakiramdam niya nang makita si Micah, na naghihintay sa kanilang pagbabalik. Pagkatapos kumain at maglinis ang pamilya, gabi na. Tatayo na sana si Alexander at aalis ng kinakabahang tinanong ni Micah, "Daddy, saan ka pupunta sa ganitong oras?" Dahil nahuli, ngumiti si Alexander ng alanganin at sinabing, "Micah, magkikita tayo bukas ni Daddy, okay?" "No, Daddy, huwag kang pumunta. Daddy, please stay. Natutulog ang ibang mga bata sa kanila mommy at daddy tuwing gabi. Gusto ko rin matulog kasama ka." Umiling si Micah. Kagabi, sa pagkakayakap ni Alexander at Julie sa kanya, tuwang-tuwa si Micah. Nais niyang maging layaw ng kanyang ina at ama araw-araw. Lalo na't matagal na niyang inaabangan ang kanyang ama bago niya tuluyang napunta si Alexander. Walang magawang tumingin si Alexander kay Julia. Kung tutuusin, si Julia ang nagdesisyon. Para naman kay Julia, bagamat unti-unti na niyang tinanggap si Alexander, limitasyon na niya para makapangako kay Micah na patuloyin si Alexander kagabi. Kaya, sa sandaling ito, ang masasabi lang ni Julia kay Micah, "Good girl." Dahil hindi nakabalik si Daddy kahapon, dapat magalit si Lolo. Hayaan mong bumalik si Daddy para makasama si Lolo ngayon, okay? Kabanata 75. Hindi. Gusto kong matulog kasama si Daddy. O kung hindi, kailangan akong dalhin ni Daddy sa bahay ni Lolo, at matutulog ako sa pagitan nila. Kahit anong mangyari, ayoko mahiwalay kay Daddy. Mahigpit na hinayla ni Micah ang coat ni Alexander at napakatigas na nagsalita. Natuwa naman agad si Alexander, nakasquat, binuhat si Micah at tumatawa. Napakalakas ng hilik ni Lolo sa gabi. Natatakot akong matatakot ka nito. Kung ganoon, hindi ka rin pupunta doon. Maaari nating bisitahin si Lolo sa susunod na araw. Nag-isip sandali si Micah at nagsalita. Hindi alam ni Alexander ang sasabihin, at tumingin ulit siya kay Julia. Natural na alam ni Julia na tiyak na hindi alam ng adoptive father ni Alexander ang pagkakaroon nila ni Micah. Kaya hindi niya alam kung paano rin tatanggihan si Micah. Nang wala na siyang magawa, nakita niyang tumatawa si Alexander. Sinaman siya ng tingin ni Julia. Natural na naiintindihan niya ang nasa isip ni Alexander. Nang makita ang galit na tingin ni Julia, kahit papaano ay naantig si Alexander. Pero matyaga pa rin niyang sinabi kay Micah, "Micah, hindi ako nagpalit ng damit kahapon, and now I feel very uncomfortable, so I must go back tonight." Ayaw mong maging komportable ako, hindi ba?
Nang marinig ang sinabi ni Alexander, nagsimulang mag-isip ng seryoso si Micah. Nakahinga ng maluwag si Yulia na tila nasa paningin na ang tagumpay. Pero, pagkaraan ng ilang sandali, biglang tuwang-tuwa si Micah, sasamahan kita sa bahay ni Lolo at dadalhin lahat ng damit dito. Para makatulog ka araw-araw. Well, nagkatinginan sina Alexander at Yulia. Hindi alam ng dalawa kung dapat ba silang matuwa o walang magawa dahil sa pagkakaroon ng isang matalinong anak na babae. Paano kung bumili ka ng bagong damit? Marami akong naipon na pera. Iniingatan silang lahat ni Mommy. Makakabili ka ng bagong damit gamit ang pera ko. Seryosong sabi ulit ni Micah. Sa wakas ay hindi napigilan ni Alexander ang tumawa ng malakas. Hindi lang matalino si Micah, maalalahanin din siya sa lahat ng paraan. Napaawang ang bibig ni Yulia. Tila desidido si Micah na huwag paalisin si Alexander. Bukod dito, may intensyon pa siyang hayaan si Alexander na lumipat sa kanila ng lubusan. Pagsasama-sama. Ilang araw lang ang nakalipas. Hindi ba masyadong maaga iyon? Micah, ikaw. Medyo natarante si Yulia ngunit wala siyang mahanap na dahilan para sumalungat. Micah. Si Micah, na walang kamalay-malay sa mga paghihirap ni Yulia, ay ngumiti ng matamis at sinabi kay Alexander, Daddy, ang tanga mo. Oo, matalino si Micah. Sa pagkakataong ito, walang pagtutol si Alexander. Natuwa pa siya na ipinagtanggol siya ni Micah. Oo. Kaya nabibili tayo ng damit para kay Daddy. Agad na tuwang-tuwa si Micah. Ngumiti ng mapait si Yulia. Si Alexander ay hindi naglakas loob na ipakita ang kanyang kaligayahan masyadong halata. Kaya kailangan niyang magpanggap na walang magawa at maabyutan si Micah. Hindi ba marami kang ideya? Mag-isip ka. Galit na kausap ni Yulia si Alexander. Nagkunwari si Alexander na nasa dilema. As you can see, none of us can change her mind, so we have to listen to her. At saka, biological daughter mo siya. Lalong nagalit si Yulia nang marinig iyon. Ngayon, si Micah ay patuloy na nagtatanggol at sumusuporta kay Alexander, bagaman si Yulia ang nagpalaki sa kanya. Si Micah ay walang utang na loob. Kabanata 76. Pero kahit galit si Yulia, napigilan lang niya, at paulit-ulit na sinasabi sa isip niya, she is my biological daughter. Yulia eventually sinunod ang gusto ni Micah at pumunta sa mall. Bago pa lang pumasok sa pinto ay naakit si Micah sa candy. Mommy, gusto kong kumain ng candy. Mariing umiling si Yulia at sinabing, hindi. Ang mga bata ay hindi makakain ng mga ganoong matatamis na bagay. Nay, hindi masyadong matamis ang strawberry na iyon. Bibili ka ba ng isa para sa akin? Kaya kung kumain ng kalahati, at ang natitira para kay Daddy. Nagsimulang mag-pout si Micah. Gusto pang tumanggi ni Yulia. But then, Alexander said, ang sarap talaga ng strawberry flavor. Bumili lang ng isa. Hindi naman sa araw-araw kaming kumakain yan. Oo, hindi matamis ang strawberry flavor. Ipinapangako ko. Nagmamadaling sumunod si Micah at pumayag. Pinandilatan ni Yulia si Alexander at sinabing, patuloy kang bumibili ng kahit anong gusto niya. Kung ipagpapatuloy mo ito, maaga o huli, masisira mo siya. Dapat maging spoiled ang mga babae para hindi sila maaga ng masasamang tao sa darating. Nangingibabaw na niyakap ni Alexander si Micah at naglakad papunta sa counter na nagbebenta ng candy. Yulia shook her headlessly and blissfully at the same time. Pagkabili ng candy ay nagpumilit si Micah na mag-isa na maglakad kaya naman ibinaba niya si Alexander at naglakad silang tatlo papunta sa loob ng mall. Hinawakan ni Micah ang candy at tuwang-tuwa. Tumakbo siya at tumalon sa paligid ni Alexander at Yulia na para bang hindi mauubos ang lakas niya. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nakarinig ng sigaw ng isang medyo may edad na babae ang sumigaw kay Micah, bulag ka ba? How dare you throw the candy at me? Pak! Isang sampal na tunog ang maririnig. Isa. Sinampal ng medyo may edad na babae ang maliit na mukha ni Micah. Micah. Si Alexander at Yulia, sa gulat, ay sumugod kay Micah. Walang manners.
Ano ang ginagawa mo sa publiko? Alam mo ba kung gaano kamahal ang damit ko? Nang makita si Alexander at Yulia, mas lalong nagmura ang nasa katanghaliang gulang na babae. Naintindihan naman agad ni na Alexander at Yulia ang nangyayari. Tiyak na tumatakbo at tumatalon si Micah nang hindi niya mahawakan ng matatag ang candy at aksidenteng nalaglag ito sa katawan ng nasa katanghaliang gulang na babae kaya nadumihan ang kanyang damit. Nang tingnan ang pulang marka sa mukha ni Micah, galit na galit si Alexander. 4 na taong gulang pa lamang si Micah at hindi maiiwasan ang pagtakbo at pagtalon. Ayos lang si Alexander kung humingi ng kabayaran ang babaeng iyon. Pero hindi lang basta-basta sinumpa si Micah ng middle-aged na babae, sinampal din niya si Micah. Binuhat ni Yulia si Micah at walang kamalay-malay na sinabi sa medyo may edad na babae, "I'm so sorry." Bumantong hininga ang nasa katanghaliang gulang na babae, "Just an apology and that's it. Itong damit na suot ko ay tinahi ng kamay ng isang dalubhasang manggagawa. Hindi mo kayang bayaran yun kahit ibenta mo ang anak mo." Nagsilabasan ang mga tao sa mall, at hindi nagtagal, maraming tao ang naakit sa eksenang ito. Di ba konting sugar crumb lang? Paano masisira ang damit? Kung ganoon kahalaga ang damit, huwag mo na lang isuot kapag lalabas ka. Tama iyan. Hindi ka sinasadya ng batang iyon. Bukod dito, humingi na rin ng tawad ang kanyang ina. Sobra na ang babaeng ito. Kabanata 77. Hindi lang niya pinagalitan, nasample na rin niya ang bata. Ganun pa man, inamin din ng mga magulang ang kanilang kasalanan sa kanilang mga anak. Sabi ko, mas bastos ang babaeng ito. Ang babaeng iyon ay nasa edad 40, ngunit sinampal niya ang isang 4 na taong gulang na bata. Maraming tao ang hindi kaya. Panindigan mo siya. Maya-maya lang, biglang sumigaw ang isang babae sa karamihan, nakasuot ng uniforme, "Tumigil ka. Ito ang asawa ng ating chairman. Siya ang asawa ng may-ari ng mall mo." No wonder napakasungit niya. Pagkatapos na masakta ng napakalaking pagbaril, ang pamilyang ito ng 3 ay mamamatay. Ilang sandali ang nakalipas, ang mga nanunood na matuwid pa rin ay nagagalit kaagad ay hindi nang ahas na lumaban. Nakasimpatya lang ang tingin nila kina Alexander at Yulia. Hindi na napigilan ni Yulia, na humihingi pa rin ng tawad, nang marinig niya ang sinabi ng medyo may edad na babae. Galit na sabi ni Yulia, "Dumihan ng anak ko ang damit mo. Maaari kang humingi ng kabayaran mula sa amin. Pero hindi mo siya masasaktan." Agad na sabi ni Voldemort, ang nasa katanghaliang gulang na babae. "Sino bang may sabing hindi ko siya masasaktan? Kahit bata siya, kailangan ko siyang turuan kung paano kumilos dahil wala siyang manner. Ikaw ang walang modo." Galit na galit si Yulia. Paano magiging bastos ang isang tao? Tinuro ni Volda si Yulia at nagmura, "How dare you say na wala akong manner? Sinasabi ko sa'yo. Ako ang may-ari nitong mall. Kung hindi mo mabayaran ang aking mga damit ng ilang beses ang orihinal na presyo, ngayon, hindi ka makakaalis sa mall na ito." Sisigot pa sana si Yulia nang lumapit si Alexander para pigilan siya at sinabi, "Dalhin mo si Micah sa tabi, at ako na ang bahala dito." Tumango si Yulia at umatras, hinawakan si Micah sa kanyang mga braso. Lumapit si Alexander kay Volda at tinanong, "Magkano ang binayaran mo para sa damit na ito na suot mo?" Sinulyapan siya ni Volda na may paghamak at sinabing, $200,000. Ito ay puro hand-stitched, at ito ay mas mahalaga kaysa sa iyong buhay. Okay, ibigay mo sa akin ang bank account number mo, at may maglilipat agad ng pera, walang pakialam na sabi ni Alexander. Natigilan si Volda at saka ngumisi, "Huwag mong kalimutan. 10 beses ko lang sinabi ang orihinal na presyo. $2 milyong iyon. Alam ko. Ibigay mo na lang sa akin ang account number mo." Hindi na nag-abalang kausapin si Alexander kay Volda. Muling natigilan si Volda at nag-alinlangan ng matagal bago ibinigay kay Alexander ang kanyang bank account number. Natigilan ang mga nanunood. Sinampal si Micah, napag-alitan si Yulia. Ngunit binabayaran ni Alexander ang kabilang partido. Ay! Lalaki siya.
Maging si Yulia na katabi ni Alexander ay hindi rin nakatiis. Alexander, ikaw. Lumabas ka dyan. Umiling si Alexander at binigyan siya ng determinadong tingin. Sa harap ng maraming tao, walang ibang masabi si Yulia. The next moment, tinawagan ni Alexander si Diane. Maglipat ng $2 milyong sa account na ipinadala ko sa iyo. Nagulat na naman ang mga tao. Si Volda naman ay tinignan ng masama si Alexander. Akala niya nagpapakitang gila si Alexander. Walang isang tao na maaaring gumastos ng $2 milyong ay napakasarap makipag-usap. Gayunpaman, wala pang isang minuto, nakatanggap siya ng abiso mula sa software ng pagbabangko sa halagang $2 milyong ay talagang nailipat sa account na sinabi niya kay Alexander. Sige. Para sa kapakanan ng iyong kamalayan, hahayaan kong dumausdas ang mga bagay-bagay. May 3 minuto ka para lumabas ng mall at huwag muna akong makitang muli. Mayabang na wika ni Volda. Gayunpaman, nang malapit na siyang umalis, biglang sumigaw si Alexander, tumigil ka. Kabanata 78. Bakit mo ako sinisigawan? Napahinto si Volda at nakakunot ang noo niyang tanong. Lumapit sa kanya si Alexander at dahan daw ang sinabing, dumihan ng anak ko ang damit mo, at binayaran ko na ang hiniling mo. Kaya tapos na ang usaping ito. Pero hindi mo ako binigyan ng paliwanag sa anak ko na sinampal mo. Hindi ka pa makakaalis. Malamig ang tingin ni Alexander sa sinabi niya. Sinampal ni Volda si Micah. Nang walang anumang paliwanag, gustong umalis ni Volda. Akala ba niya ay walang magagawa si Alexander sa kanya? Nang marinig ang sinabi ni Alexander, natigilan ang lahat sa kwarto. Biglang tumigas ang lalaking kakabayad lang. Baliw ba siya? Ano ang silbi ng pagiging matigas ng biglaan kapag nagawa mo na ang kabayaran? Hindi lang walang kwenta, ma-offend din niya ulit ang asawa ng may-ari ng mall. Siya ba ay naghuhukay ng kanyang sarili? Libingan. Si Yulia, sa gilid, ay mabilis na nahulaan ang intensyon ni Alexander, at ang hinanakit sa kanyang puso. Agad na naglaho. Gayunpaman, hindi niya maiwasang kabahan muli. At si Volda, na nakatitig kay Alexander, ay nagsabi ng masama, ito ang aking teritoryo. Pwede naman akong umalis kung gusto ko. Bakit ka nag-aalala? Anong masama kung sinampal ko ang anak mo? Naglakas loob ka bang sampilan ako pabalik? Napagpasyahan ni Volda na hindi maglalakas loob si Alexander na lumipat sa kanyang teritoryo. Pagkatapos ng lahat, siya ay mahiyain at ginawa ang kabayaran. Ngunit bago pa maipagmalaki ni Volda, tumanggo si Alexander at sinabing, congratulations, you got it right. Pagkasabi niya noon ay humakbang ng mahabang hakbang si Alexander at lumapit kay Volda. Pak! Isang malakas na sampal ang maririnig. Napabuntong hininga ang lahat. Nagkaroon ng kaguluhan. How dare na sinaktan ni Alexander ang asawa ng chairman? Nililigawan ba niya si kamatayan? Tinakpan ni Volda ang agad na namamagana ng bahagi ng kanyang mukha at napasigaw, how dare you hit me? How dare you? Pak! Isa pang sampal ang tumunog. Mas maingay pa ito kaysa kanina. Paf! Dumura at 2 ngipin si Volda. Ang mga ekspresyon ng lahat ng mga tao ay lubhang nagbago. Ngumuso si Alexander, hindi sinasadyang nabangga ka ng anak ko, at humingi ka sa akin ng 10 beses ng kabayaran. Kaya binayaran kita. Sinampal mo ang aking anak, at ngayon gusto ko ang parehong mula sa iyo 10 beses. Ano ang problema? Nang marinig ang sinabi ni Alexander, sa wakas ay naunawaan na ng mga nanunood kung bakit mabilis na ginawa ni Alexander ang kabayaran ngayon. Gusto niyang suklian ng kahit paratat ang pabor. Para sa kanya, ang $2 milyong ay isang lehitimong dahilan para bilhin ang dahilan ng pagsampal kay Volda ng 10 beses. Pak! Ang ingay ng mga sampal na umalingaw sa buong unang palapag ng mall ay nagpabilis ng tibok ng puso ng lahat habang nakikinig. Mabilis na tumama si Alexander kaya wala ng oras si Volda para lumaban. Hindi nagtagal, nabugbog ang mukha niya. Itigil mo yan. Kakatapos lang sampilan ni Alexander si Volda ng 7 sunod-sunod na beses ay may biglang galit na sigaw ang umalingaw sa kanyang likuran.
Hindi nagtagal, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim na suit na may malaking tiyan ang nanguna sa isang malaking grupo ng mga security guard mula sa mall at sumugod. Si Mr. Tomlinson. Sinaktan ng lalaking ito ang asawa ng chairman. Tapos na siya. Nagkaroon ng kaguluhan, at pinayuhan pa ng ilang tao si Alexander na huminto na. Pero patuloy na sinampal ni Alexander si Volda na parang walang narinig. Dapat niyang sampilan si Volda ng 10 beses. Kabanata 79. Matapos sampilan si Volda ng 1 beses, binawi ni Alexander ang braso at ngumiti kay Yulia. Bigyan mo ako ng napkin. Walang oras na mag-isip si Yulia kaya't naglabas siya ng napkin mula sa kanyang bag at iniabot sa kanya. Kinuha ni Alexander ang napkin at mahinahong pinunasan ang kanyang mga banda habang pinagmamasdan siya ng lahat. Halatang sinasabi ni Alexander na nadumihan ang kanyang mga kamay sa paghampas kay Volda. Nang makitang may nang-ahas na maging mayabang sa sarili niyang teritoryo, galit na galit si Shane. Itinuro si Alexander, nagmura si Shane, "Bastard, alam mo ba kung ano ang status niya at kung gaano kabastos? Siya. Maging bastos sa kanya." Ngumisi si Alexander, "Sinampal niya ang anak ko, buti na lang at hindi ko siya napatay. Wala akong pakialam kung ano siya." Ang katayuan ay. Ang tanging inaalala ni Alexander ay ang presensya nina Yulia at Micah. Ayaw niyang makita siyang pumatay ng sinuman, at hindi niya kailanman inaalala kung ano ang pagkakakilanlan ng kabilang partido. Ang laking tono. Agad na napapikit si Shane nang sawayin niya ito. Nang makita ni Volda na nandito si Shane, agad niyang sinigawan ang grupo ng mga security guard, "Bilisan mo, hawakan mo itong bastard na ito at bugbugin hanggang mamatay. Gagantimpalaan ko ang mga pinakanakagat sa kanya." Na may $2,000,000. Natuwa ang mga security guard sa narinig. Pagkatapos ng lahat, hindi sila maaaring kumita ng ganoong kalaking pera sa buong buhay. Ngunit ngayon, nagkaroon sila ng pagkakataon na makakuha ng ganoong halaga ng pera sa pamamagitan lamang ng pagkatalo sa isang tao. At, kahit na may nangyari, ang utak ay si Volda. Kumilos lang ang mga bodyguard sa utos. Sa karamihan, makukulong sila ng ilang taon kapag nawala si Alexander sa kanyang buhay. Sa sandaling ito, pagkatapos ay inilabas ng mga bodyguard ang kanilang mga sandata, papalapit kay Alexander. Natakot ang mga nanunood at nagmamadaling umatras ng kanilang talampakan sa takot na sila ay mapahamak. Nagbago ang ekspresyon ni Yulia, at napabulalas siya, "Alexander." Alam niyang nasa labanan si Alexander. Ngunit ito ay isang malapit na labanan ngayon. Bukod dito, maraming tao ang kabilang partido. Mayroon din silang mga armas sa kanilang mga kamay. Si Alexander ay tiyak na magdusa ng malaking kawalan. "Daddy, tumakbo ka." Sigaw ni Micah. Sa takdang oras, malamig na ngumuso si Alexander. Lumakad siya pasulong at nagkusa na lumaban. Nang mag-overlap ang kanyang mga figure sa mga nagkukumpulang security guard, isang biglaang pagsabog ng tumunog. Ang hangin. Biglang tumigil ang lahat ng gustong umatake sa kanya. Si Alexander naman ay nanatiling hindi nasaktan. Nang humarap siya kina Shane at Volda, nanginginig at bumagsak sa lupa ang mga security guard sa likod niya. Noon lang napagtanto ng lahat na tumutulo na pala ang dugo sa mga sulok ng bibig ng mga bodyguard. Pinagpawisan ang lahat. Nang dumaan si Alexander sa kanila kanina, nakaramdam sila ng nakakatakot na malamig na aura. Parang papatayin ng isang tingin ang sinuman sa lugar. Ang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pananakot ay nakakagigil. Napatingin sina Shane at Volda kay Alexander, na natalo ang lahat at humarap sa kanila, sa gulat. Hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Nakita na lamang nila ang kanilang mga tauhan na isa-isang bumagsak sa lupa, dumura ng dugo. Paano ito posible? Tinakpan ni Volda ang namamagang pisngi at napaatras ng ilang hakbang. Sa sandaling ito, sa wakas ay napagtanto niya kung gaano katikot si Alexander. At sinampal ni Volda ang anak ng isang nakakakilabot na lalaki. Ang pagsampal kay Volda ng isang beses ay talagang namahabagin. Kabanata 80. Gayunpaman, si Shane, bilang malaking boss ng shopping mall,
ay hindi payag na umamin ng pagkatalo ng ganoon kadali. 2 beses siyang umubo para pakalmayan ang sarili at bumaling kay Alexander. Oy, dapat kong sabihin na magaling ka sa pakikipaglaban. Ngunit mayroon akong pamilya Wexler na sinusuportahan ako. Ang pamilya Wexler ay isang makapangyarihang pamilya. Hindi mo ba alam iyon? Nang makitang hindi masupol ng sarili niyang puwersa si Alexander, mabilis na binanggit ni Shane ang kanyang mga koneksyon. Kahit na ang pamilya Wexler ay hindi isa sa 4 na mahusay na pamilya, sila ay nasa ika-10 sa Cloudtopia. Bilang karagdagan, binuo ng pamilya Wexler ang kanilang mga koneksyon sa Cloudtopia sa loob ng maraming taon. Kaya, hindi dapat maliitin ang kanilang lakas. Ang bawat tao'y kahit na si Shane ay isang mayamang tao, ngunit sa nakaraan siya ay isang asong tagapagbantay lamang para sa pamilya Wexler. Kaya, hindi naniniwala si Shane na hindi natatakot si Alexander sa pamilya Wexler. Siyempre, alam ko yon. Ngumisi si Alexander, ang pamilya Wexler ay wala sa akin. Hindi ako makapaniwala na napakayabang mo. Tatawagan ko ngayon si Old Mr. Wexler at humiling sa kanya na magpadala ng isang tao para turuan ka ng leksyon. Agad nilabas ni Shane ang kanyang cellphone. Ang dahilan kung bakit niya sinabi iyon ay para maakit si Alexander sa isang bitag. Sa pagsali sa pamilya Wexler, kumbinsido si Shane na makakamit niya ang buong tagumpay. Walang pakialam si Alexander habang hinahayaan niya si Shane na tumawag. Napatingin din ang mga nanunood kay Alexander na parang tanga. Magaling man makipaglaban si Alexander ay wala na siyang magagawa ngayon. Walang sino man ang maaaring magtagumpay sa lipunang ito sa pamamagitan lamang ng karahasan. Sino siya sa tingin ni Alexander at bakit siya naging exception? Maging si Yulia ay tumingin din kay Alexander nang nag-aalala. Dahil sa koneksyon ni Nicholas, nagkaroon ng malaking kapangyarihan ang pamilya Wexler. Nabalitaan ni Yulia. Nagkasalungat na si Alexander kay Nicholas para sa kanyang kapakanan, at ngayon kung nasaktan niya muli ang pamilya Wexler, hindi mahuhulaan ang mga kahihinatnan. Nakakonekta ang telepono ng ilang sandali, at inilagay ito ni Shane sa speaker. Matandang Mr. Wexler, ako si Shane. Isang bastard ang pumunta sa mall ko para manggulo. Hindi lang lahat ng tauhan ko binugbog niya, kundi sinabi niya na kahit dumating ka, hindi siya matatakot sa iyo. With that, tumingin si Shane kay Alexander. Pakiramdam niya ay tiyak na mamamatay si Alexander sa pangangahas na hamunin ang pagtanggap ni Theo. Tulad ng inaasahan. Sa kabilang dulo ng linya, galit na sinabi ni Theo, masyado bang naging low-key ang pamilya Wexler? Paanong maraming tao ang nagtatangkang saktan tayo kamakailan? Nagtampo si Theo sa wakas. Ang kanyang apo ay sinampal, ang kanyang manugang na babae ay nabali ang kanyang mga daliri, at pagkatapos ay ang ulo ng kanyang bunsong anak na lalaki ay ipinadala sa kanya bilang isang mahusay na regalo. Ang gayong malaking paghihiganti ay hindi pa naipaghiganti, at ngayon, may isa pang tao na pumukaw sa tungkulin ng pamilya Wexler. Galit na galit si Theo. Hindi siya nang ahas na madaling maghiganti kay Alexander. Kaya't napagdesisyonan niyang turuan muna ang taong nagtatangkang manggulo sa pamilya Wexler. Gayunpaman, nang hindi hinintay na magsalita si Theo, biglang kinausap ni Alexander si Shane at sinabing, sabihin mo sa iyo ang pangalan ko ay Alexander Tomas. Alexander Tomas. Saglit na natigilan si Shane at saka ngumuso, wala pa akong narinig tungkol sa pamilyang Tomas sa Cloudtopia. Sa tingin mo ba matatakot mo kami sa basta-basta na pag-anunsyo ng pangalan ng iyong pamilya? Ang mga tao sa pinangyarihan ay hindi pa nakarinig ng tungkol sa pamilyang Tomas sa Cloudtopia. Ano ang sinabi mo? Alexander Tomas ang pangalan niya. Gulat na tanong ni Theo sa kabilang linya.